kami. Akala namin Pomeranian itong nakuha namin. Pagkabigay pa nga lang sa amin nito, para talaga nakakakutob na ako. Iba talagang pakiramdam. Kasi yung mga ganitong itsura na, ito yung tipong kakakuha mo lang, gusto mo na kaagad ibalik. So sabi dito ng friend namin is Pomeranian daw ito. At ayan, sa itsura pa lang imukha namang Pomeranian. Pero ewan ko ba bakit pag uwi namin, doon ko nahalata na parang fake Pomeranian nga siya. Siyempre sa unang tingin, hindi mo talaga mahahalata. At eto nga yung mga kapatid niya, sobrang mga kamukha niya din. Kinabukasan nga, pinavaccine na kaagad namin siya. At dito na nga namin napansin na medyo may kakaiba nga dito kay Evie. After nga namin siya ipavaccine, eto na nga ang nangyari. Diyos ko, napaka-hype. At dito nga namin na-confirm na hindi nga siya pure. Half Pomeranian nga siya at half Tiana. Yes, half-half nga si Evie. Tignan nyo naman, pati ang Kuya Bailey niya nga talagang inaaway niya. Abay, napakagaling nga makipagsabayan ng tahon. Diyos ko, yari talaga kayo dyan paglabas nito. At ayun, madaling araw nga, nagising kami, nagkangat-ngat nga siya nitong drawer. At eto namang DIY cage namin, talaga namang sinisira niya na. Wala nang tali yung dalawa dyan dahil pinagtatanggal niya. Kung noon nga, napakakulit ni Batang Anino. Naku, doblehin mo to. Ibang klase talaga to. Naku, hindi talaga namin nahalata kaagad na may halo pala itong pagkatsana. Paano ba naman, tignan nyo nga ang mukha, nakakaawa. Tignan nyo naman nasa loob ng cage, pero kung saan na nakakapunta. Sino dito may mga pomi dyan? May halo din ba pagkatsanak yung mga pomi nyo? Diyos ko, nanganganib talaga si Batang Anino. Yari talaga siya pag nakalabas to. At ayun, kung nakaabot nga kayo hanggang dito, i-comment nyo naman dyan yung mga pictures ng free babies niya na lagi nakasubaybay sa amin. At kung taga saan kayo para malaman namin kung hanggang saan nga umaabot ang video na to. Thank you for watching po. At ayan, amoy danggit na rin ba yung tenga ng alaga mo? Hala, baka hindi mo nililinis? Wala nang tigil kakakamot si Batang Putik sa tenga niya. At pag amoy ko nga ng tenga niya, Diyos ko, iba na ang amoy. At napakaraming dumi. Tara, linisin natin. First, naglagay muna ako nitong K&D Ear Plucking Powder. Sa tulong ng ear powder na to, mabilis natin mabubunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung unang dahilan kung bakit bumabaho yung tenga nila. At ito rin yung dahilan kung bakit magkaka-ear infection niya. Kasi kapag naliligo sila, nababasa yung tenga. At kapag hindi natin napatuyo na maayos, doon na nga nagkaka-moisture yung loob ng tenga nila. At doon na magkakaroon ng ear infection. At may chance na mabingi yung mga fur babies natin. Kita nyo, lagi nagsishake ng head si Batang Putik. Kasi kada bunot ko, kating-kati talaga siya sa tenga niya. Next naman itong K&D Ear Cleaning Solution. Ito yung pinakamagtatanggal ng amoy sa tenga niya. Yung amoy nito tumatagal siya ng 4 to 5 days. Super bango talaga nito. After malagyan ng 2 to 3 drops, i-massage nyo lang ng konti at tanggalin yung mga excess. Next naman, dahan-dahan natin linisin gamit itong cotton bud. Tingnan nyo si Batang Putik ko, nangangati talaga yung tenga. 1 week ko pa lang itong hindi nalilinisan. Ano pa yung mga never talaga nilinisan ang tenga ng alaga? Ayan, kung gusto nyo umorder nito, ilalagay ko sa comment section or sa yellow basket.